Dito muna tayo sa loob kung saan ang tensyon ay parang isang bombang handa ng sumabog. Seryosong tinitigan ng Demon Lord ang ating bida. Wika ng Demon Lord, paano mo ito nagawa? Sumagot ang ating bida ng may napakakalmadong tono, nangako akong dedepensahan siya basta't kilalanin niya na ang ginawa niya ay treason. Napakalupit na revelasyon, ngunit hindi pa nakukumbinsi ang Demon Lord. Wika ng Demon Lord, ang treason ay isang krimen na hindi mapapatawad. Anuman ang dahilan, ang kahihinatnan ay parusang kamatayan. Sa kabila niyan, nakakuha ka ng pag-amin. Hindi ka naman tanga para hayaang gamitin niya ang iyong mga kahinaan. Nakipag-negotiate ka ba sa kanya sa kung anong paraan? Binitawan ng ating bida ang pinakamabigat na sagot, sinabi ko sa kanya na ibabalik ko ang kanyang katinoan at sasabihin ko sa kanya kung paano mararating ang Ultimate Demon Realm. Literal na napatigil ang mundo sa narinig. Nagulat ang Demon Lord, paano mararating ang Ultimate Demon Realm? Sumagot ang ating bida, opo, at sinabi ko sa kanya na i-appoint ko siya kapag narating na niya ang Ultimate Demon Realm. Muling nagtanong ang Demon Lord nang may pagtataka, i-appoint siya. Sigurado, kung magiging cult leader ako, pinal na deklarasyon ng ating bida. Yanig ang buong lugar, literal na nanlaki ang mga mata ni Hoyosong sa deklarasyon ng ating bida, at maging ang Demon Lord ay hindi makapaniwala sa narinig. Wika ng Demon Lord, nagawa mo siyang makumbinsi ng ganoon? Plano mo ba talaga siyang i-appoint? Sumagot si Sorayang nang may kumpiyansa, syempre. Maaaring hindi ako mabuting tao, pero tumutupad ako sa aking mga pangako. Bumanat ang Demon Lord nang may dambuhalang presensya, interesante. Pero ang pangakong yan ay matutupad lang sa ilalim ng kondisyon na hindi siya mamamatay. Mabilis namang sumang-ayon ng ating bida, opo, tungkol dyan. Isang dambuhalang katahimikan. Biglang lumuhod at yumuko ang ating bida para magmakaawa. Isinigaw ng ating bida sa tuktok ng kanyang mga baga, pakiusap. Huwag mo siyang patayin. Tinitigan lang siya ng Demon Lord nang walang anumang ekspresyon sa mukha. Napakabangis. Samantala, dito muna tayo sa labas ng Heavenly Demon Divine Cult Demon God Palace. Wika ng katulong, young lady, dapat na tayong bumalik, ngunit hindi na nakapagpigil si Cheyomin at sumigaw, hindi. Kakain ako ng hapunan kasama niya paglabas niya. Hindi ako aalis. Napakalupit na paninindigan. Mukhang ang entablado ay handa na para sa susunod na pasabog ng ating bida. Bakas sa mukha ng punong katulong ang pag-aalala para sa kanyang alaga. Wika ng katulong, sigurado akong hindi niya gustong naghihintay ka rito. Ngunit hindi nagpatinag si Cheyomin at mabilis na sumagot, paano mo naman nalaman? Sa gitna ng kanilang usapan, isang dambuhalang presensya ang lumitaw. Yomin, tawag ng bagong dating. Literal na napasinghap ang maid sa gulat, ikalimang young lady. Seryosong nagtanong si Ju Soyuon, anong ginagawa mo rito? Nagpanik ang punong katulong at pilit na nagpaliwanag, opo, aalis na po sana ang young lady ngayon. Ngunit bumanat si Cheyomin nang may paninindigan, hinihintay ko si Sorayang. Kakain ako ng hapunan kasama niya pagdating niya rito. Nanatiling kalmado si Ju Soyuon at nagwika, kung ganoon, siguradong kinakausap siya ng master. Napakalupit na realisasyon. Sa kanyang isip, binabasa ni Ju Soyuon ang bawat posibleng panganib. Wika nito sa kanyang isip, ginamit niya ang treason bilang sandata sa lahat ng bagay. Sigurado akong hindi lang ito palalampasin ng master sa pagkakataong ito. Kung wala siyang maayos na paliwanag, hindi siya lalabas ng mga pintuang yan ng buhay. Binalingan muli ni Ju Soyuon ang dalaga, sumama ka na lang sa akin na kumain ng hapunan. Nagulat si Cheyomin, sige, pero okay lang ba yun? Bakit naman hindi magiging okay? Tipid na sagot ni Ju Soyuon. Nanginginig ang boses ni Cheyomin habang nagtatapat, akala ko kasi ay hindi mo ako gusto. Tara na sa Xenia Pavilion, pinal na wika ni Ju Soyuon bago sila tuluyang umalis ng magkasama. Samantala, muling lumipat ang eksena sa loob ng throne room kung saan ang hangin ay mabigat sa awtoridad. Hinarap ng Demon Lord ang ating bida at binitawan ng isang nakakangilabot na kwento, alam mo ba ang tungkol sa labanan ng mga prinsipe? Kapag ang isa sa mga prinsipe ay humalili sa posisyon ng emperor, pinapatay niya ang lahat ng kanyang mga kapatid. Pagkatapos nyon, pinapatay niya ang lahat ng mga tauhan na nagtrabaho para sa kanyang mga kapatid.
Seryosong tumugon ang ating bida, para yun maiwasan ang anumang treason na mangyari. Oo, ganyan ang kapangyarihan, pag-ayon ng Demon Lord ng may dambuhalang presensya. Ang mga nasa kapangyarihan ay laging balisa sa mga traidor. Ang mga nagnanais ng kapangyarihan ay nag-iisip kung kailan gagamitin ang espada, ang lahat ay para sa kapangyarihan. Napakabangis na politikal na realisasyon. Mukhang ang usapan sa pagitan ng ating bida at ng Demon Lord ay patungo na sa isang mas malalim at mas madugong antas. Diretsyong tinanong ng Demon Lord ang ating bida tungkol sa kanyang mga desisyon. Wika ng Demon Lord, gayunpaman, sinusubukan mong iligtas ang iyong mga Marshall Brothers. May katuturan kung ang mga kapatid na tinutukoy ay ang iyong mga mas bata, pero bakit ang pangalawa? Siya ay isang napaka-competitive na tao. Binitawan ng ating bida ang isang napaka-solid na dahilan, dahil nangako ako. Napakabangis na paninindigan, ngunit tila sinusubok pa rin ng Demon Lord ang lalim ng prinsipyo ng ating Lodi. Wika ng Demon Lord, ganoon ba kalaking bagay ang pangakong ito? Humarap ang ating bida ng may dambuhalang awtoridad at winika, ang pangako ay laging mahalaga. Paano ako mangangarap na maging kahalili kung hindi ko man lang kayang panagutan ang sarili kong mga salita? Napakalupit na realisasyon, ngunit may bahid pa rin ng pagdududa ang boses ng Demon Lord. Wika niya, may punto ka. Pero para sa akin, mukha kang tao na handang sumira ng mga pangako. Hindi nagpatalo ang ating bida at diretsyong sumagot, hindi ako pwedeng hindi sumang-ayon. Ang pangako ay mahalaga, pero ang prioridad ko ay ang sarili kong kapakanan. Pero iba ito sa pagkakataong ito. Ipaliwanag mo, formal na utos ng Demon Lord. Seryosong tumitig ang ating bida at bumanat ng may napakakalmadong tono, hindi ako ganoon kahina para sirain ang aking pangako dahil lang sa siya ay masamang tao at aking kakumpetensya. Yanig ang buong lugar sa kumpiyansa ng ating bida. Nagtanong muli ang Demon Lord, naniniwala ka ba na ganoon ka kalakas? Tapat na sumagot si Sorayang, hindi ako naniniwala na ganoon ako kahina para hindi mapigilan ng isang tao na hindi man lang kayang labanan ang mga tukso. Napakalupit na psychological manipulation na naman ang ating nakikita. Wika ng Demon Lord, so, kumpiyansa ka sa kakayahan mong manipulahin ang iba. Ibinulgar na ng ating bida ang tunay na motibo ng kanyang kalaban, ang gusto ni Guanpyong ay atensyon. Atensyon, gulat na tanong ng Demon Lord. Dito na isiniwalat ng ating bida ang dambuhalang revelasyon tungkol sa pangarap ni Guanpyong. Wika ng ating bida, sinabi niya na ang kanyang pangarap ay maging pinakamakapangyarihang tao at gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kaginhawaan. Ang maging pinakamalakas na tao na tinitingala bilang isang Diyos ng lahat ng mga nakakakita sa kanya. Naiintindihan ko, tipid na sagot ng Demon Lord habang naniningkit ang mga mata. Ngunit bago matapos ang usapan, binitawan ng ating bida ang huling hatol na nagpatahimik sa lahat, ang gusto niya ay ang iyong posisyon, pero ang kabaligtaran ng iyong ginagawa. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang mas malalim na labanan ng prinsipyo at kapangyarihan. Baling ng Demon Lord sa kanyang general, ano sa tingin mo, General Strategist? Ginawang katotohanan ng maliit na fox na ito ang peking akusasyon ng treason. Gusto kong malaman ang iyong opinyon bilang General Strategist. Napakalupit na hatol. Sumagot si Ho Yosong ng may seryoso sa mukha. Hindi ito isang bagay na basta ko na lang palalampasin. Inilagay niya ang buong kulto sa state of emergency gamit ang maling impormasyon. Hindi ito treason, pero sa tingin ko ay sapat na itong basehan para sa sentensyang kamatayan. Literal na nag-freeze ang ating bida. Napangitngit ang mga ngipin ng ating Lodi sa tindi ng kaba at binitawan ang isang hiling sa kanyang isipan, tulungan niyo naman ako rito. Ipinagpatuloy ni Ho Yosong ang kanyang pagsusuri ng may napakatalas na loika. Ang pinakamalaking problema ay ginawang totoo ng Third Young Lord ang akusasyong ito at dinungisan ang iyong awtoridad. Masusulat ang pangyayaring ito sa history books ng kulto na may naganap na treason habang ikaw ang nasa kapangyarihan. Yanig ang dangal ng Demon Lord. Dagdag pa ni Ho Yosong, hindi man lang ito espiya na ipinadala ng Orthodox faction. Isa itong disipulo na ikaw mismo ang nagpalaki. Hindi ka maaalala bilang perpektong Diyos para sa susunod na henerasyon ng mga demonic martial artist. Dambuhalang realisasyon para sa ating bida. Bulong ni Sorayang sa kanyang sarili, hindi ko naisip ang puntong iyon.
Mukhang may nagawa talaga akong mali. Lumikha ako ng napakalaking problema. Ngunit biglang nagbago ang timpla ng usapan at nagwika muli si Hoyos-ong, well, hindi naman sa tingin ko ay pakikinggan mo ang mga ganitong paghatol, Demon Lord. Napakabangis na kumpiyansa. Sumagot ang Demon Lord, wala akong kayang gawin kung masyado akong mag-alala sa kung anong iisipin ng mga susunod na henerasyon. Sa puntong ito, ginamit ng Demon Lord ang kanyang chi para palutangin ang isang mangkok na puno ng alak. Oh, sumasang-ayon ako riyan, tipid na sagot ni Hoyo-song. Literal na napatigil ang utak ng ating bida. Sabi niya sa kanyang isip habang nagtataka, pinaglalaroan ba ako ng mga taong ito ngayon? Sa isang pikit mata, pinalutang ng Demon Lord ang mangkok patungo sa ating bida. Wika ng Demon Lord, heto. Kinuha ito ng ating lodi at agad na ininom. Sabi niya sa kanyang isip habang ninanamnam ang alak, kahit papaano, hindi ito ang huling inumin ko. Napakalupit na eksena, mukhang ang ating bida ay nakaligtas sa bingit ng kamatayan sa pamamagitan ng isang mangkok ng alak. Matigas ang paninindigan ng Demon Lord habang tinititigan ng ating bida. Wika ng Demon Lord, hindi ko pwedeng hayaang mabuhay ang Tridor dahil lang sa pangakong binitawan mo. Nanatiling kalmado ang ating bida at tumugon, naiintindihan ko. Ngunit hindi pa tapos ang Demon Lord sa kanyang nakakangilabot na loika. Dagdag pa niya, mamamatay ang pangalawa dahil ginawa mo siyang Tridor. Para iligtas siya, kailangan kong ipahayag na ang akusasyon mo ay mali. Iyon ba ang gusto mo? Hindi po, maikling sagot ng ating lodi. Kung ganoon, wala akong pagpipilian kundi patayin ang pangalawa, pinal na deklarasyon ng Demon Lord. Napakalupit na sitwasyon. Sa puntong ito, dahan-daang inilapag ng ating bida ang bakanteng mangkok sa sahig. Isang kilos na puno ng kumpiyansa. Bumanat si Sorayang, kakailanganin ko na lang palang habulin ang Penal Lohol Master. Literal na napatigil ang mundo sa narinig. Gulat na nagtanong ang Demon Lord, ang Penal Lohol Master? Balak mo ba siyang e-pressure para iligtas ang pangalawa? Dito na isiniwalat ng ating bida ang isang dambuhalang revelasyon. Paliwanag ng ating bida, noong unang beses kong nakita ang Penal Lohol Master, iba ang kanyang mukha. Doon ko natutunan na mayroong teknik para baguhin ang iyong hitsura. Naningkit ang mga mata ng Demon Lord sa tindi ng suspecha. Wika niya, ibig mong sabihin ay muli mong lolokohin ang kulto gamit ang teknik na yan. Ngunit ang ating bida ay isang henyo sa psychological manipulation. Hinarap niya ang pinuno at winika, anong ibig mong sabihin? Kailanman ay hindi kita niloko. Ikaw ang Heavenly Demon Divine Cult, at ang Heavenly Demon Divine Cult ay ikaw, hindi ba? Kung alam mo ito, hindi ko talaga niloloko ang kulto, hindi ba? Wala yan kundi paglalaro ng mga salita, tipid na sagot ng Demon Lord. Sigurado, pero totoo rin ito, bumanat muli ang ating bida ng may dambuhalang presensya. Ikaw ang nagbigay daan para masabi ko ang mga ganitong bagay sa simula pa lang. Mayroon ka bang problema sa aking plano? Isang dambuhalang katahimikan ang bumalot sa buong palasyo. Ang Demon Lord ay nanatiling tahimik. Napakabangis. Mukhang ang ating bida ay muling nakahanap ng paraan para paikutin ang tadhana sa kanyang mga kamay. Sino ang mag-aakala na ang isang usapin ng treason ay mauuwi sa ganito katusong usapan? Hinarap ng ating bida ang Demon Lord ng may napakakalmadong mukha ngunit may bigat ang bawat salita. Wika ni Sorayang, hindi ko pangangahasang isipin kung ano ang iyong iniisip. Pero kung wala kang problema rito, pakiusap, pagbigyan mo pa ako ng isa pang pabor. Muling nag-usisa ang Demon Lord ng may dambuhalang presensya, bakit ko gagawin yan? Isang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Biglang tumayo ang ating bida ng may paninindigan. Tanong ng ating bida, maaari ba akong maging bastos ng kahit isang beses lang? Sige lang, tipid na sagot ng Demon Lord. Yanig ang buong lugar nang biglang sumigaw ang ating lodi sa tuktok ng kanyang mga baga, sigaw ng ating bida, lintek na yan. Nakaka-frustrate na ito. Literal na bumagsak ang panga ni Hoyo-song sa tindi ng gulat, at pinagpawisan ng sandamakmak na malamig na pawis habang ang Demon Lord naman ay tinititigan lang ang ating bida nang walang anumang ekspresyon sa mukha. Napakabangis. Ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang matinding banat, nakagawa ka na ng desisyon, kaya hindi ko maintindihan kung bakit ka pa naghahanap ng mga dahilan. Curious ka lang ba sa magiging reaksyon ko?
O paraan mo lang ito para aliwin ang sarili mo dahil nakumbinsi ka na? Hindi ka ganyang klaseng tao. Ang akala ko ay ginagawa mo lang ang gusto mo, kung kailan mo gusto. Dambuhalang psychological manipulation ang ating nasasaksihan, dagdag pa ni Sorayang, kung curious ka kung paano ako magre-react, sa tingin ko ay sapat na ang naipakita ko sa iyo. Ito na ang aking limitasyon. Kahit humaba pa ang usapang ito, wala ka ng ibang makikita kundi ang pagiging frustrated at annoyed ko. Nanatiling seryoso ang Demon Lord at nagtanong, kaya gusto mo na maging direkta na lang ako? Oo, ganyan ka naman palagi. Bumanat ang ating bida nang may napakatinding kumpiyansa. Tama yan. Tama yan. Pag-ayon ng Demon Lord habang nakatingin si Hoyosong sa kanya. Wika ni Hoyosong sa kanyang isip habang binalot ng matinding gulat, hindi ko inakalang masasaksihan ko ang ganitong eksena. Napakalupit na tagpo. Mukhang ang ating bida ay tuluyan ng bumasag sa pader ng Demon Lord. Hinarap ng Demon Lord ang ating bida nang may napakabigat na presensya. Wika ng Demon Lord, kung nagbago man ako, baka kasalanan mo ito. Iba ka, napakalupit na revelasyon. Ipinagpatuloy ng Demon Lord ang kanyang pagsusuri, iba ka. Kahit papaano, sa mga demonic martial artist na nakita ko sa kulto. Ang isang disipulo ay malaking naiimpluwensyahan ng mga kilos ng kanyang master. Minsan, ang ilang salita lang mula sa master ay kayang magdesisyon sa tatahaking landas ng buhay ng disipulo. Sumagot ang ating bida ng may napakakalmadong tono. Tama. Ngunit bumanat ang Demon Lord ng may dambuhalang awtoridad. Gayunpaman, natutunan ko lang na ang kabaligtaran ay maaari ring maging totoo. Naiimpluwensyahan ako sa iyo. Sa puntong ito, tumayo ang Demon Lord mula sa kanyang trono at lumakad patungo sa ating bida. Yanig ang buong lugar. Habang papalapit, muling nagwika ang Demon Lord, ang iyong pag-uugali, ang iyong pananalita, lahat ng ginawa mo hanggang ngayon ay kumuha ng aking interes. Napakadali mong kuhanan ng reaksyon, na hanggang ngayon ay totoo pa rin. Marahil ay nakakahanap ako ng kagalakan sa iyong pagiging unique. Literal na napatigil ang mundo sa tindi ng eksenang ito. Habang lumalapit ang Demon Lord sa ating bida, ang mangkok sa harap nito ay nagsimulang maglaho, maging particles, at mag-evaporate. Napaka-solid na kapangyarihan. Binitawan ng Demon Lord ang huling salita bago lumagpas sa ating lodi, napagtanto ko na pinalalabo ko ang usapan gamit ang mga hindi kinakailangang salita kahit na iyon ang pinakaayaw ko sa lahat. Dahan-dahan na nilagpasan ng Demon Lord ang ating bida, habang ang usok ng misteryo ay patuloy na bumabalot sa kanilang tadhana. Napakabangis. Matapos ang mahabang usapan, binitawan na ng Demon Lord ang kanyang dambuhalang hatol. Wika ng Demon Lord, maglalabas ako ng isang utos. Ang unang disipulo na si Jin Guanyong at ang pangalawang disipulo na si Guan Pyong ay bibitayin bilang mga tridor. Ang utos na ito ay hindi magbabago. Gayunpaman, ipapaubaya ko ang natitira sa iyo at sa Penal Law Hall Master. Kung handa siyang pagbigyan ng hiling mo, hindi ako makikialam, gaya ng dati. Pero kung hindi siya papayag, mamamatay ang tridor na si Guan Pyong. Asikasuhin niyo ang lahat ng ito at bumalik kayo sa akin, kayong dalawa. Napakalupit na desisyon, ngunit bago tuluyang lumisan, lumingon muli ang Demon Lord ng may dambuhalang presensya at winika, at pangatlo, ito na ang tanging pagkakataon na hahayaan ko ang aking sarili na makumbinsi. Yanig ang buong lugar sa tindi ng awtoridad ng pinuno. Ngunit ang ating bida ay hindi basta-basta magpapatalo sa intimidation. Humarap si Sorayang at bumanat ng may napakatapang na paninindigan, huwag kang masyadong sigurado ngayon. Kung may magawa man akong mali muli, susubukan ko pa rin na kumbinsihin ka. Literal na napatigil ang mundo sa bangis ng ating lodi. Sa halip na magalit, napangiti ang Demon Lord sa narinig at sumagot, maaari mong subukan. Pagkatapos nito, tuluyan ang lumabas ng silid ng Demon Lord, na nag-iiwan ng napakabigat na hamon. Samantala, lumipat ang eksena sa Demon Cult Garden kung saan ang paligid ay balot ng misteryo. Isang dahon ang dahan-daang nalaglag patungo sa lawa. Sa pagdampi nito sa tubig, lumikha ito ng maliliit na vibration, isang simbolo ng epekto ng ating bida sa buong kulto. Pinanood ito ng Demon Lord habang nangyayari, at dito na muling semilay ang isang misteryosong ngiti sa kanyang mga labi. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa mga susunod na pasabog ng ating bida sa ilalim ng mapanuring mata ng Demon Lord.
Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.